hindi rin naman kagustuhan ng Panginoon na maglaho siya dito sa mundo. Dahil sa mga demonyong tao. Mabibigat na salita mula sa isang netizen na hindi mapigilan ang galit at hindi lang siya ang nasasaktan. Dahil sa isa pang video, ganito naman ang naging reaksyon ng isa pang netizen na hindi napigilan ang emosyon. Kinawawa pa dito ng buhay, tapos yung patay ng kawawa, kinawawa pa rin, walang station makakamit. Maging ang dalawa pang OFW ay tuluyan ring bumuhos ang mga luha dahil sa kawalan rin ng malinaw na kasagutan hanggang ngayon. Sa napakaraming tao na nagmamahal at nagpapakita ng suporta kay ni Bobet Baterbonia, talagang hindi maiwasan ng mga netizens ang labis na masaktan at manghina. Ang hirap tanggapin na ang isang kabataang puno ng pangarap ay nawala na nga. Tapos hanggang ngayon, parang ipinagkait pa rin ang hustisyang nararapat para sa kanya. At ngayon nga, lalong hindi makakamove on ang mga tao sa labis na sakit at lungkot. Dahil muli na namang nag-viral ngayon si Rene Clark Bobet Baterbonia. Kung ating matatandaan, isang buwan na ang nakakalipas mula nang pumanaw si Rene. Ngunit muling pumutok ang usapang matapos mapansin ng mga netizen ang mga pasa sa kanyang mukha nang i-zoom ang kanyang huling larawan. Mga markang hindi gaanong napansin noon ng marami. Kaya naman, marami ang nasasaktan ngayon. Dahil kung totoong pinahirapan si Rene noong buhay pa siya, tila pati ang pagkuha ng katarungan para sa kanya ay pinapahirapan pa rin hanggang ngayon. Pero bago tayo magpatuloy, narito muna ang pahayag ng isa pang netizen na labis na nasaktan sa sinapit ni Rene, kung saan diretsahan nitong kinall out si Coach Jess sa tindi ng galit at pighati. Hindi na nga napigilan ng netizen na ito ang magmura dahil sa pananahimik di umano ng dating coach ni Rene na siya daw sana ang makakatulong para makuha ang hustisya. Putang ina ka! Coach Jess, putang ina ka, hinayupa ka, may anak ka. Ngayon, darating ang panahon, yun ang magbabayad sa lahat ng kasalanan mong Judas demonyo ka. Akala mo mabait ka? Judas ka rin. Katulad ka rin ni Father Yap. At saka yung si Coach Badwell. At saka lahat na nagbugbog ni Rene. Grabe kayo. Grabe. Nakita ko yung mukha ni Rene, oh. Coach Jess, hindi ka na konsensya? Nakakasama yung bata sa laro, kasama mo para mo ng anak, para mo ng kapatid. Para anong ginawa mo? Nagsisinungaling ka pa kahapon. Ba't yun yung interview mo? Pareho-pareho kayo, mga demonyo. Saan ba ang hustisya ni Rene? Pati ikaw mismo, ha? Nagsisinungaling. Grabe ka, Coach Jess. Hindi mo naman na pansin yung kung ano ang bugbog at saka kung ano ang lunod. Grabe ka naman. Pati ikaw nagsisinungaling sa tamang hustisya. Tingnan mo yung mukha ni Rene at saka yung normal na mukha niya. Ibang-iba. Kasi marami akong nalunod na kita. Hindi ganito ang hitsura. Na nangiwi yung bunganga, magang-maga yung mukha. Wala kayo mga kunsang mga putang ina nyo na may mga pamilya kayo. Paano kung yan ang sisingilin sa mga kasalanan nyo? Porkit dadala kayo ng pera, mga putang ina nyo? Judas, lalo ka na Jombek Marumulya, Judas ka! Putang ina ka! Magpakatotoo ka porkit nasa gobyerno ka, hawak ka ng mga putang inang presidente. At saka ikaw mismo, alam mo yan na hindi lang to nalunod kundi binugbog to, mga demonyo! Ito ngayon ang muling nagpapaalab sa galit ng mga netizens. Hindi lang ang netizen na ito sa video, kundi maraming Pilipino ngayon ang nagtataka kung bakit may mga pamamaga ang mukha ni Rene. Ayon sa mga komento pa ng taong bayan, ang ganyang uri ng pamamaga ay hindi pangkaraniwang sa isang tao na nalunod lamang. Ito ang dahilan kung bakit matindi ang hinala ng marami na dumaan si Rene sa matinding pisikal bago pa man dinala sa dagat. At hindi lang dyan nagtatapos ang usapan. Bukod sa galit ng taong bayan, marami rin ang kinabahan at nanindig ang balahibo. Sa video ng isang netizen, panoorin natin ang kanyang pagkukwento kung paano nagpakita sa kanya si Rene at kung paano ipinapakita sa kanya ang totoong pangyayari. Hindi po ito content, ito po ay katotohanan. Yung dalawa lang naman talaga ang walang cellphone. Lahat po is my cellphone. Ang resort din is may CCTV po yun lahat, pero that time hindi nila po yun inoff po yung CCTV para wala pong makakaalam talaga. Tapos pinalabas na lang, nasira. While pinapahirapan nila yung dalawa
Hanggang itong si Dibay hindi nakayanan, bumigay, nawala ng buhay. Rini naman, lumalaban yung bata. Kasi gusto niyang mabuhay eh. Nagano siya, gusto niyang umuwi na lang. Pero yun na nga, hindi pwede kasi malaman nga ang lahat ng ginawa nila. Kaya ang ginawa nila, na while hinang-hina na po yung bata is dinala po nila doon sa dagat hanggang sa naglaho. Tapos pinalabas nilang nalunod. Ang totoo po noon is hindi po talaga nalunod yung bata. Tapos saka sila naglabas ng kunwari video na ganito nalunod, nag-rescue. Yung mga video na kumalat is hindi po yun totoo. Hindi po yun si Rene at saka si Divine. Yung dalawa po sila, hindi po yung, lalo na yung may nagsagip, hindi po yun sila, ibang tao po yun. Huwag po kayo maniwala sa mga fake. Din sobrang sakit kasi itong batang na to gusto niyang mabuhay dahil nga sa mga pangarap niya. Lalo na yung pagmamahal niya sa mga magulang niya. Hindi rin naman kagustuhan ng Panginoon na maglaho siya dito sa mundo. Namatay siya ng dahil sa mga demonyong tao. Pero yun na nga, mahirap man ang hustisya. Hindi rin natin alam, darating din ang panahon na kapag ang Diyos na ang maniningil, mayroon talaga. Hindi naman talaga yan na walang kabayaran. Sa pangalawang panaginip ko kay Nakrini, nakangiti siya. Doon sa magubat siya, maraming punong kahoy na napakaganda, hindi ko ma-explain. Yung parang yung damo niya, Bermuda siya. Sobrang ganyan, ganda. Naglaro siya, may hawak siyang bola, tapos nakangiti siya. Doon, natuwa ako pagkagising. Tapos sa sa last naman, parang ang dami niyang iniisip, nakaupo siya umiiyak. Sobra yung iyak niya. Alam niyo, nahirapan din ako kasi sa pang-tatlong niya sa akin is nakikita ko, nasasaktan ako siyempre. Kasi hindi lang naman ito ang time na si Rene lang yung umaano talaga sa akin. Maraming tao din. Maraming tao. May dad, may yung kapatid ng ama ng mga anak ko. Before siya nag-pass away, June siya nag-pass away, May pa lang nakikita ko na siya. Kitang-kita ko na siya yung mangyayari sa kanya na hindi siya may mamamatay. Hindi talaga ako mapakali. Ang problem lang is yun nga, wala din kasi akong contact about din doon. Kaya hindi ko rin naipaabot. In the past June, yun nga, namatay nga siya, natagpuan siyang namatay na. Sobrang hirap din. Kasi sa katulad ko, may third eye. Tapos, hindi lang kasi isang bagay yung pinapakita sa akin. Maraming bagay akong nakikita. Na yung ibang tao humihingi ng hustisya. Umiiyak. Yung wala ng buhay. Yun ang nakikita ko. Kahit pumapasok ako sa isang bahay or one building, maramdaman ko yan kung may tao, hindi. Alam ko yan lahat. At makita ko yan. Sobrang hirap sa sitwasyon ko. Hindi ko din naman ginusto to.
Hindi ko ginusto. Minsan, ilang beses na akong umiyak, nagmakaawa na ayaw ko sa ganito kasi sobrang hindi ko kaya. Nahihirapan ako. Pero, ito na siguro, nung dalaga ako na handle ko kasi parang malakas pa yung loob ko noon that time eh. Ngayon kasi, 43 na ako, parang mahina na yung ko. Ang hirap labanan. Hindi madali. Parang yung hindi ko makontrol yung depress, yung pag nakita ko yung mangyayari sa isang tao, para akong mababaliw. Sobra talaga. Nakakapanghinayang lang at saka napakasakit. Kasi ang dalawang to nagsacrifice sila para sa pamilya. Mga pangarap nila. Tapos yun nga, dahil sa mga masamang tao, yun ang humadlang at nagkalas sa buhay nilang dalawa. Mauulit at mauulit to uli. Kasi pang 5 beses na to nangyari eh. Mangyayari ito uli sa panibago. Many years again, mangyayari to. Hindi mangyayari uli. Kasi sanay na eh. Tatahimik to. After ng issue nito, mawawala na. Years, wala na, tahimik na. Mangyayari din uli. Ang research is samantala lang yan close at babalik yan uli. Yung mga tao na yun, sanay na yun. Ika nga, kayang ipakain yung masama sa pamilya. Masaya sila sa nangyari. Tuwing nagluluksa yung buong mundo, sila naman ay natutuwa eh. Hindi sila malungkot. Masaya sila sa ginawa nila. Kaya dasal yung kailangan natin. Anyway, hindi pinapaikot na po nila yung hostisya. Milyon po yung lumalabas. Nilalabas na sa mga taong may gawa kay Rene. Milyon po. Halos aabot na ng bilyon. Ito naman, kumbaga pinapalabas na lang nila na may investigation. Pero yun na nga, pinagtatakpan na yan ng pera. Hanggang sa mawala, maglaho yan. Kumbaga, hinihintay na lang nila yung tao na manahimik. Ganyan po yung mangyayari. Pero alam nila yung katotohanan kung ano talaga ang nangyari doon sa dalawa. Pero yung mga tao kasi na to, wala tong mga puso eh. Kasi yun na nga, sabi ko nga, sanay na to. Pang 5 beses na nila to ginawa eh. Hindi importante kailanman sa kanila ang buhay ng tao. Lalo na pag alam nila na ang pinanggalingan is ganun, madali nilang madispatch. Walang may paglaban. Ito ang totoong realidad ngayon mga kababayan. Dito mo talaga mapapatunayan na sa panahon natin ngayon, tila pira-pira na lang ang labanan. Napakasakit lang isipin, ngunit kawawa talaga tayong mahihirap dahil kapag tayo ang nangangailangan ng katarungan, napakabagal at parang kailangan mo pang magmakaawa. Pero pagdating sa mga mayayaman at may impluensya, napakabilis ng hustisya. Sana naman sa kaso ni Rene, manaig ang katotohanan dahil ang buhay ng tao ay hindi mababayaran ng pera.